Hello po mga kababayan, mga kalingap, ka-business, ka-papi, magandang buhay, good morning po, 2:00 ng madaling araw dito sa aking lugar. Katatapos lang po ng trabaho ko. Kanina naggawa na po ako ng aking reaction doon kila Marian at saka kay Edward. So ito ngayon bago ako matulog, may energy pa. Ay tutuloy ko po para pag gising ko mamaya, kumbaga isasalang ko na po itong aking reaction. Mga siguro baka mga 12:00 pasado dyan sa Pilipinas. Depende po sa oras, tingnan ko. So, ito po yung kay Kalinga Prab. Yung binisita nilang muli, si Terso, yung batang, last year yung unang vlog dito. Ito yung batang mag-uuling, 6 na taong gulang, na inirefer sa kanila ni Dagay, sila Ate Grace. Ito yung tinulungan din nila Kalinga Prab noon na yung batang may depression din. Naipagamot nila yon sa psychiatrist. So naging okay na siya. At ito ngayon ang tumulong kila Terso na batang nag-uuling. So ito nga binalikan nila Kalinga Prab at nabanggit dito ang layo nga daw po ng biyahe nila, 3 hours. So na-imagine ko yung parang doon sa amin, sa city ng Cebu hanggang doon sa probinsya namin, 3 hours. Ganun po ko kalayo. So, napabilib ito si Kalinga Prab sa batang ito na napakaliit, na masipag. Sa ngayon siguro na yan, magpipitong taon na. Kasi last year pa naman yung 6 siya. Ilalagay ko po yung naging thumbnail ni Kalinga Prab doon sa part 1 para masundan niyo po yung istorya ng batang to si Terso. At ngayon na ito na binalikan nga ni Kalinga Prab kasama yung mga K-boys. Nandun din si Kapitana Grace kasama. So good vibes din po ito dito. At natuwa yung bata na bumalik doon sila Kalinga Prab. Nagpasalamat siya. Tapos may pasalubong sila Kalinga Prab ng Jollibee. At nagulat nga rin sila pagdating doon. Mayroon ng bahay na tinitirahan itong mag-iina. Yun daw po ay tinulong ni Ate Grace, yung mama ni Dagay, kahit daw hindi naka-vlog. Light materials, at least meron silang matutuluyan. Kasi sa sobrang layo, naman yun alam naman natin si Kalinga Prab, nabanggit din niya doon na isa din yun sa naka-line up na pababahayan. Kaya lang, syempre, alam naman natin, intindihin natin yung sitwasyon, marami pang nakalinya nga, babahayan sila Kalinga Prab. So, ito ngayon, nakakaano lang yung interview sa bata. Talagang kilala pa niya si Kalinga Prab. Nandun pa rin sila na pa rin ang trabaho, talagang mag-uuling. At ang pangarap ng bata hanggang sa pagtanda, hanggang sa paglaki niya, mag-uuling pa rin. Siguro ito yung dito, masasabi ko. Yung katulad nito sa batang to, nasa mga magulang din kasi kung ano yung nakagisnan mo sa mga magulang mo. Yun pa rin, pangarangan sila hindi na lang nangangarap, basta na lang sapat na sa kanila yung makakain. Parang ganun. Kasi yung motivation nanggagaling sa mga magulang talaga. Kung ang katulad nitong sitwasyon nila Terso, yun na sila. Siyempre, ayan, hindi nakapag-aral yung mga magulang. Kaya yung mga anak, ganun na din. Pero sana tong batang to, kasi nag-aaral pa naman siya ngayon, nasa elementary, unti-unti ma-develop or mangarap siya, mabuksan yung isipan niya na hindi siya magiging mag-uuling na lang hanggang sa pagtanda niya, na pag nagkapamilya siya, ganun pa rin. Hindi ko naman po nilalang yung ganung trabaho. Kasi sabi nga ng batang to, tinanong ni Kalinga Prab, bakit ka nag-uuling? Para magkapera, para mayroon silang pambili ng pagkain. Ganun ang ng batang to. At ito pa pala ng mga kalingap, nagkwento ng tatay na lumayas din pala itong batang ito sa kanila. Naghanap daw ng makakain. So, napaka-mature ng isip niya. Importante talaga sa kanya. Naitatanim sa isipan niya yung pagkain. Kulang sila sa pagkain. Ang hirap ng buhay sa bukid. Yung pag-uuling na yan, naranasan ko rin po yan noon. Nag-uuling kami, kaya lang ginagamit namin yung baon ng nyog. Kasi nung nagkukopras yung mga lolo ko, lola, doon sa bukid nila, doon man kami, doon man ako pinanganak. Pagtaas ng kopras yung mga bao, inuuling namin yun. Ang paraan naman ng pag-uuling namin, hindi katulad sa kanila tinatambak lang yung mga kahoy. Sa amin kasi may malaking hukay.
So doon namin nilalagay lahat yung mga bao, sinisigaan namin. Pag yung ibabaw natupok na, saka namin yun sasabuyan ng tubig, tapos tatabunan namin ng palapa ng mga nyog, tapos lupa. Putik yung lupa, tatabunan. Kailangan wala siyang sumingaw, hindi mahanginan. Kasi pag nahanginan yun, matutunaw yung mga uling. Magiging magiging abo. Kaya pag nakabantay kami noon, pag may sumingaw, tinatakpan namin. Kaya alam ko yung mga ganyan trabaho. Ang pinagkaibahan lang kasi yung inuuling ng mga nila Tereso ay mga sanga ng kahoy. Ayan, hindi ko naranasan yun, yung mga sanga-sanga. Kasi diretso namin iginagatong. Hindi kami nag-uuling ng mga kahoy kahit marami dun sa amin. So yun, mahirap po ang trabaho ng pamilya na to. Eh syempre, wala silang choice, yun ang hanap buhay nila. Parang nangangamuhan din syempre, hindi nila sarili yun eh. Kaya lang ayun, salamat na lang kay Ate Grace dahil ayun, meron na silang tirahan ito. Samantala, yung nakakatulog na ng maayos yan sa ganun kisa naman doon sa napunta nila Kalinga Prab nung una na nagtutulda lang sila. Ang usok, ang init, hindi komportable. At ito, bago umalis sila Kalinga Prab, nagbigay ng, syempre, nandun yung ayuda, may bigas, may grocery at cash. At sabi nga ni nanay, kasi yung ginawa nilang tirahan doon, tabing kalsada, although hindi daw maraming bahay, pero may bibili pa rin. So, nagpaplano siya ng grocery. Yung tindahan, sari-sari store. Okay na din yun. At saka makakatulong din yun para sa mga pangangailangan nila. Yung mga panandalian, yung tawag dito. Yung mga panluto, yung mga basic needs na magagamit. Yung mga mantika, asin, ganun, mga asukal, kape. Kasi ganun naman doon sa pagkaganyan. Sa probinsya ba. Basta may kape, asukal ka na dyan, solve na yung iyong pagkain. Sasabaw mo lang sa kanin, busog ka na. Inuulam din mo namin yan, nagkakape ako, sabaw sa kanin. So, salamat Kalinga Prab dahil nabalikan nila ito doon. Ang pamilya na to, nabigyan muli ng pag-asa. Mga bata, talagang sabik sa pagkain yun. Pero buyag si Tereso, tingnan mo, ang katawan niya, banat sa trabaho, bilog. Matikas, malakas. Sabi nga ni Kalinga Prab, naalala niya si Jemel. Nung time na yun na talagang din sa trabaho, banat sa trabaho. At ngayon, andyan naman na kay Kalinga Prab. Nag-aaral na rin. So, suportahan po natin si Kalinga Prab. Tuloy-tuloy po. Itong kanyang upload sa bata, palaganap po natin para mas matulungan pa natin sila. Marami silang magkakapatid hanggang doon na lang, tapos matanda na yung tatay ni Tereso, tapos yung nanay niya ganun din, naglalabada daw siya para kung walang uling, hindi pa sila nakakabenta, meron pang ibang source of income, kahit pa paano madiskarte din yung nanay. So maraming salamat po sa inyo mga kalingap, shout out po, support natin Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, Ate Edna Vlogs, Jack Tapia Matubang, mga kasama kong kare-pare actors, at saka yung sa ka-business official, Papa din Steven, ka-business family, mga kasamahan ko rin po doon ng mga reactors. Salamat po sa inyo. Wala po muna ang shoutout. Salamat po basta sa mga silent viewers sa suporta, sa hindi pag-skip ng ads. To God be the glory.